Hello po, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Shoutout po, good day and good afternoon, Sir Juanito Gonzales of Asingan, Pangasinan. Si Sir Juanito Gonzales, kumontak sa atin kagabi, nagre-request ng unit na race gun, no? Gagamitin niya sa kanyang pagpunta sa shooting range. Medyo nabibigatan na raw kasi siya sa sa presyo ng tunay na bala, no? Kaya nagre-request siya sa atin, no? Okay, yung unit niya mga Carsoft, hindi na natin patatagalin, napakaganda kasi this is the AW Custom. Kung tawagin natin, ito yung mga Infinity, no? Mga Infinity unit plus upgraded outside, upgraded inside. Okay, makikita nyo, ayan. Fully set up na siya. Makikita nyo, number 1, may charging handle. Number 2, naka-scope mount. Number 3, naka-scope na. 'Di ba? Naka-RMR sight kung tawagin. Okay? Plus ito, out of the box, upgraded na rin to kasi naka-compensator, naka-optic sight, naka-magwell. Okay? Naka-adjustable straight. Oh, hindi pala siya adjustable. Naka-straight trigger. Maganda na, syempre, 'di ba? Actually, meron siyang rail dito sa bandang baba. Kaya lang, hindi mo magagamit yung rail pag gumamit ka ng scope mount. Ganon din naman, halimbawa naglagay ka rito ng accessories like flashlight, hindi mo rin siya magagamit dahil hindi mo magagamit ng scope mount dahil gagamitin mo to, no? One at a time lang. Ibig ko sabihin, in short, ganito baka malito kayo no? Pag ginamit natin yung scope mount, hindi mo magagamit yung rail. Pero pag ginamit mo yung rail, hindi mo rin makakabitan ng scope mount. Ganun lang yun, no? Kaya, mas maganda, mamili ka kung ano yung mas gusto mo. Magkakabit ka ba ng rail or magkakabit ka ng scope mount, diba? Nasa sayo naman yan Kung ano yung gusto mo, yun ang ilalagay mo, okay? Yung unit niya, makikita nyo, medyo may kahabaan, no? Ang ordinary 5.1 kasi mga Carsoft, ganito itsura, Yan ang 5.1, okay? Yung unit niya 7.0, no? Makikita nyo, kung wala yung rail, ito, halos magpapantay lang sila. Ay, kung wala yung compensator. O, di ba? Yan ang difference. Ito kasi 5.1. Ito yung standard. Ngayon, ayan nga, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ayan, halos pantay lang sila kung wala yung itong mismong compensator. Kaya itong unit na to, talagang kapaki-pakinabang at saka merong pakinabang itong compensator. Bakit para sa bang compensator? Compensator is to compensate the recoil. O, di ba? Para ma-compensate niya yung recoil. Kaya gumagamit ng ganito. Ayan. Ayan, ng rail. Okay? Ngayon, itong unit na to, full upgrade na inside and out. Nakita nyo naman yung out. Talagang punong-puno ng accessories, upgraded. Yung inside naman niya, okay, kasa natin, ilak natin. Yung inside naman niya is number 1, ang upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad at naka-hop-up rubber at saka makikita niyo yung nasa loob ayun, kulay pula. Ibig sabihin, big bore nozzle na yan. Pero, in-upgrade pa rin natin yung big bore. So, ginawa pa rin natin, in-enhance pa rin natin into a big bore. Kumbaga, naka-big bore na siya, binig bore pa rin natin. Tama ba? Tama ba tawagin, no? Para mas tumaas pa yung FPS niya. Kasi, request na natin kay Airsoft, gusto niya, hindi naman halimaw, pero as much as possible, mataas yung FPS, di ba? Ayun, as I was saying kanina, gusto ng bossing natin mataas yung FPS. Kaya, in-upgrade natin yung laman loob. Okay? So, ngayon, syempre, sisimulan natin yung unit niya. Okay? Okay. Ganito po ang tamang paggamit, Sundin nyo po. Tapos ilock nyo po ito manually. Ito. Okay? After nyo malak manually, spray po tayo ng silicone oil. Kunin po natin yung silicone oil, sprayan po natin dito. Konti lang sa slide stopper. Ayun, okay? Tapos spray po tayo doon sa nozzle. Ayun. Okay, edi na-sprayan na natin. Ngayon, release, then rest.
Okay. Kunin natin yung magazine, no? Itong unit na to is compatible only with 12 kg. Huwag niyong gagamitan siya ng 14 kg kasi hindi siya supported doon. Merong mga unit na supported ng 14 kg, merong mga unit na hindi. Okay? Kaya ito, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang mga ka-airsoft. Bakit 2 seconds lang? Kasi 2 seconds lang anong ginagamit natin dahil upgraded naman po yung unit. Pag yung unit hindi upgraded, lalagyan mo na mas maraming gas. Pero dahil upgraded, 2 seconds lang enough na po. Okay? Hatakin natin ito pababa. Then place your right thumb here. All the way, hatak. Andali, medyo mahigpit ang spring. Okay, tapos lagyan natin ng 0.20. 0.20 kasi magkokrono tayo. Okay? Ang ginagamit na bala sa pagkokrono ay 0.20 only. Hindi gumagamit ng 0.25, hindi gumagamit ng 0.30. Ngayon, lalagyan natin ng 0.30 yung remaining slot ng magazine kasi magpa-firing tayo after natin mag-chrono test. Okay, ayan na mga ka-airsoft, no? So, ready na natin yung pang-chrono test natin, yung chronograph natin. Okay, then, sandali natin. Okay, ngayon, chrono test po tayo, Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay, unit natin ka-airsoft from Asingan, Pangasinan. Firing. Chrono test. Grabe, sobrang lakas. 511 FPS. Sobrang lakas niyan. Ayun na. 496 FPS. 504 FPS. 496.1 again FPS. 493 FPS. 483 FPS. Grabe, di ba? Napakalakas, napakatindi. Hindi ko alam, baka sumobra tayo sa paglalaki ng bore, pero hindi rin kasi sobra, hindi rin kasi maganda pag masyado natin papalakihin talaga yung FPS kasi ang pinoproblema natin yung unit, no? Regarding sa FPS, mga ka-airsoft, no, pinapalaki natin siya pero kailangan i-consider din natin yung structure ng material. Okay? Hindi basta-basta ang pagpatataas ng FPS at yan ang i-discuss natin sa ating kwentuhan session, tanungan portion na magaganap mamayang gabi. Okay, firing po tayo mga ka-airsoft. Firing, unit po ng ating ka-airsoft, firing. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ito po, unit ng ating ka-airsoft, going Asingan, Pangasinan, ready for packing and ready for shipping. Bossing, maraming salamat po. Thank you and have a blessed day to all.